Pagpasensyahan niyo na po, iba yung boses ko ngayon. I'm not feeling well, so please bear with me. May isa na namang loan app yung nagpapapansin. Nakita ko kanina sa Facebook, based sa kanyang example. Sa 15,000 pesos daw na loan, for a loan period of 180 days, installment kasi 6 times mo daw siyang, yung repayment is divided into 6 times. Looks promising, pero wag niyo munang pindutin yung install dyan, guys. Silipin niyo muna kung okay ba yung loan app na to. Yung pangalan ay si Melissa Loan Philippines or Melissa Loan Philippines. Na kung i-click mo yung install now, dadalhin ka niya dun sa App Store. Dahil alam ko na maingat kayo, I feel like tatapusin niyo yung video na to. Keep watching! Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And in today's video, isa na naman bagong loan app or bago ba talaga yung sisilipin natin. And sabi niya, kung pupunta mo siya dun sa App Store, kung saan siya mada-download, meron siyang 4.9 stars, pero hindi muna tayo naniniwala sa mga dyan, guys. At meron ng 13 daw na nakapagbigay sa kanya ng stars. Pero wala pa siyang comment. Kaya hindi magagamit yung comment section sa pag-review ng mga loan app na to. Kaya din-download ko siya, guys, para masubukan at mapakita sa inyo kung okay ba to o hindi. If you're not yet subscribed to my channel, consider subscribing because dito, pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga loan app. 100% review. Walang marketing, walang links, review lang po dahil yung pag-uutang is a very serious matter that can affect your future financial decisions. And that is why dapat maingat tayo sa mga nito. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sinubukan po yung loan app para mapasilip sa inyo. Seeing the logo, violet and green. Naalala ko tuloy si OC Len. Naalala niyo si OC Len? Ito po yung thumbnail. Yung loan app na parang ganito din. Yung nag-offer ng 10,000 pesos na loan, pero sa huli, yung in-approve sa akin was 5,000 pesos na hindi man lang pala buo natanggap. Yung natanggap ko is 3,000 plus. So, binayang 5,000 and in-increasean niya, pero hindi ko na tinuloy yung increase dahil ang laki pong kinakaltas. Seeing this, napaisip ako, guys, baka isa na naman to sa mga online loan platforms na nawala tapos nagpalit lang ng pangalan. Kasi wala na po si OC Len sa App Store. Ito na naman ngayon si Melissa. So, parang ganun yung vibes niya. Sa Facebook, 15,000 daw loan, successful daw. Pero ano lang yan, marketing lang yan, guys. Huwag kayo basta-basta maniwala. In as little as 5. Ganun din si OC Land eh. Nung sinamit ko yung aking information, kaagad kong natanggap, ganun din kaya si Melissa Loan. O, yun yung dapat yung aalamin. No collateral, pure loans. Pero si Melissa yung pangalan, kung bakit yung sa example niya dito si Cash tayo. O, and then, lumabas na naman yung 10,000 na kunyari, mababa yung service fee, di ba? Yun, pagkatapos ko siyang i-download, naglagay po ako ng phone number, nagpadala po siya ng OTP, and yung OTP niya ay nanggagaling sa loan shop. Sabi ko, familiar yung vibe siya kasi si loan shop din po yung nagpadala ng OTP nung tinry ko si OC Len. 5 pesos Sam, alam niyo na, dati na pag-usapan na natin yan dito eh. When I signed in, ito po yung lumabas sa kanyang dashboard and then I clicked apply now and humingi na po siya ng iba't ibang information. And may pa-survey, humingi ng ID, nagpa-selfie, and sa dulo, nakita ko, yun nga, iba't ibang mga online loan platforms yung lumabas. Tapos, lumabas si Melissa Loan dun sa taas. And then si Loan B, si Peso 1, andun din si Cash tayo, tsaka si Peso Link. Pero yung pinili ko dun si Melissa, after all, yun naman yung lumalabas sa social media sa ads niya eh. Another thing, bago kayo umutang, dapat inaalam nyo kung sino yung nagpapautang sa inyo. In case na nagka-problema kayo guys, especially if the loan platform is registered sa SEC or Securities and Exchange Commission, and andun po siya sa list of recorded online lending platforms, alam nyo kung sino yung irereklamo nyo. And the guidelines sa pagreklamo andito po. So, please be guided accordingly. So, sinilip ko rin yung company behind. Kasi ito yung developer niya, di ba? Pero the company behind this loan app, yung sinabi niya, yung nilista niya doon sa kanyang privacy policy, ay si Cashbee Lending Services. I doubt may kinalaman sila. Although I'm not saying si Cashbee isa pa yan ha. Hindi maganda yung terms nun. Pero at least si Cashbee is registered and yung recorded platform niya is si Cashbee talaga. I doubt na alam ni Cashbee na nilista siya doon. Bakit Melissa, diba? So, dapat kini-question natin yung mga nito. Anyways, so, nung pinili ko si Melissa, lumabas yung kanyang loan offer. And sabi dito, 10,000 pesos daw. And amount received, 9,992 dahil yung ikakatas niya, 8 pesos lang. Looks promising ha, too good to be true. Maganda sana kung yun yung totoo, diba? And then, interest is 320. May repayment plan pa siya. Okay, this time peso. May repayment plan pa siya na 3,333.33 daw kasi 3 months to pay. O, bongga. Okay sana kung ganito, ano? Kung i-go mo yan, hingi po siya ng access sa location at hihingin niya po yung access sa phone book mo.
lahat na nasa phone book nyo mo sisilipin niya. Isasubmit niya yung 10,000 pesos at well, this time sa loan app na to guys, reject ako. Okay? I didn't get the chance na makita kung magkano ba yung papadala niya, magkano ba yung kakaltas niya, magkano nga yung ma-approve niya sa akin. Maybe because na-approve po kasi ako sa Auxilian. I'm sorry if I have to keep mentioning Auxilian because kaka-review ko lang ng Auxilian and parang ganito yung vibes niya eh. Violet and green. Nawala si Auxilian sa App Store and ngayon nandito si Melissa. Ang ganito na yung style nila. I feel like na ma-approve ako sa loan tapos hindi ko naman pala matatanggap ng buo. Pero 7 days lang. Yun yung pinakamasaklap sa lahat. 7 days lang. Meron po siyang delete account. Pero hindi na ako naniniwala sa delete account feature nito. Based na lang sa naging experience ko with other loan apps na parang ganito rin. Kaya guys, dapat mag-isipan yung mabuti kung i-go nyo yung ganitong loan. So, kasi sayang yung personal information natin pag sinabit natin sa mga ganito guys. Akalain mo hingi po siya ng address, plus hingi pa siya ng access sa location. Hindi lang naman yung work information i-gather niya sa'yo. Pag sinabi mo self-employed, how long you've been working here. And monthly salary or income, yun lang yung hihingi niya. And then, may pa-survey pa siya. And of course, pag pinicturean mo yung ID mo, makaka-capture niya po yung ibang details like your first, your last name, your middle name, and the ID number. So, you just have to make sure na tama po yung na-capture niya. And yung mga IDs na tinatanggap ng loan app is UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driving License, and Postal ID nga pala. And for your reference, yung binigay ko sa kanya is my driving license. Tad-tad na talaga sa mga loan apps yung driver license ko. Anyway, so pipicturean mo yan, pwede mo rin kunin sa album mo. Either way, yung next step is magsi-selfie ka. Pagkatapos mo selfie, hingi po siya ng disbursement method, pwedeng bank, pwedeng e-wallet. Again, pinili ko na naman yung GrabPay, the same payment method na pinili ko nung tinry ko si Auxilian. And then after that, lumabas yung iba't ibang mga loan platforms. So nakakalito yung mga ganito. Dapat alam natin kung sino ba talaga yung papahiram. And I doubt na may kinalaman si Cashbee sa loan app na to. For now, sa App Store lang po siya. Wala po siya sa Android. And feeling ko after 1 week, mawawala to. So, yun yung na-observe ko sa loan app na to guys. At kung yung opinion ko kung ako lang yung masusunod. Again, this is just based on my personal opinion and my experience with this loan app. Kung ako lang masusunod, syempre, X na po siya sa akin. Ayoko sa mga ganitong mga loan apps, guys, na isasubmit ka sa 10,000, hindi mo alam. Magugulat ka na lang pala. So, I'm sorry if I'm immediately concluding this kahit na na-reject ako, guys, because I've seen so many apps na nada-download sa App Store na ganito yung style niya. For example, si Peso Sam, si Rusco, si Auxilian, ito, si Melissa. So, I feel like hindi po buo yung loan at babayaran na siya sa loob ng 7 days. So, kung kayo naman naghahanap ng mga online loan platforms na subok na, matagal na po, hindi po siya basta-basta nawawala, you can check the loan apps that are on this playlist. It's legit loan apps by Ate Red. Yung mga loan apps na to, nasubukan ko po, registered po sila at so far, okay naman sila. Kahit na na-reject ako sa iba dun. And at least yung mga loan apps na to, kung hindi man buo matatanggap, at least hindi po lumalagpas ng 15% yung kanilang interest. Hindi ko po sila nire-recommend Sinishare ko lang po kung ano yung mga loan apps na nasubukan ko na okay naman. Kasi itong si Melissa Loan Philippines, X na po talaga. That's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!